Ang kasaysayan ng AI ay mahaba, pero ang modernong larangan formal na nagsimula noong 1956. Bakit mahalaga? Tara, silipin ang mga milestone. Taong 1956, sa isang workshop, bininyagan ang ideya ng artificial intelligence, mga makinang kayang matuto at mag-isip. Sumunod, expert systems sa 60s, 70s, dalawang AI winter sa 70s, 90s, tapos nagningning muli, mga supercomputer tinalo ang mga kampiyon sa laro. 2010s, sumabog ang deep learning, computer vision, boses, at pagsasalin, biglang umarangkada dahil sa malalaking datos at mas malalakas na chips. Ngayon, generative AI, gumagawa ng teksto, larawan, musika, at code. Ano ang susunod? Ikaw ang magtatakda ng direksyon. Sa kasaysayan ng AI, maraming yugto ng pag-unlad ang naganap kasama ang mga mahihirap na panahon ng AI winter. Noong 1943, iminungkahi ni Warren McCulloch at Walter Pitts ang modelo para sa artificial neural networks. Ang formal na pananaliksik sa AI ay nagsimula sa Dartmouth Workshop noong 1956, kung saan nabuo ang terminong artificial intelligence. Naranasan din ng industriya ang mga AI winters kung saan nabawasan ang pondo at interes sa teknolohiyang ito. Ngunit ngayon, nakakaranas tayo ng mabilis na paglago ng AI na nagbabago sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Noong kalagitnaan ng 1960s, nagsimula ang isang bagong panahon para sa artipisyal na intelihensya. Dilikha ni Joseph Weizenbaum ng MIT ang ELIZA, ang unang maagang chatbot. Ngunit dahil sa sobrang optimismo at mahirap na mga gawain, nabawasan ang pondo ng gobyerno, leading to the first AI winter. Sa 1980s, muling sumigla ang AI sa pamamagitan ng expert systems tulad ng XCON. Muling pumasok ang neural networks sa kalagitnaan ng dekada, nagbubukas ng bagong mga posibilidad para sa AI. Noong 2000s, sumabog ang machine learning. Dahil sa malalakas na GPUs at dambuhalang datasets, nagtagumpay ang deep learning. Kaya pumapasok ang AI sa araw-araw. Digital voice assistants, Netflix at Spotify na marunong magrekomenda, Google search pati Face ID. Isang utos lang, "Hey Siri Alexa," may sagot agad. Personalize na ang karanasan mo, mula musika hanggang paghahanap. Sa Pilipinas, ginamit ang AI para bumuo ng loan systems at mga programang pangkalusugan, lalo na noong pandemya. Habang mas lumalakas ang compute at data, mas matalino at mas abot kamay ang AI para sa tech pros, estudyante, at lahat ng smartphone users. 2020, sumiklab ang AI boom. Generative AI tulad ng ChatGPT at DALL-E, kaya nang lumikha ng teksto at larawan na parang gawa ng tao. Dati, teorya lang. Ngayon, may mga app na madaling gamitin, makulay, at interaktibo. AI sa bulsa mo, ready sa school at trabaho. Sa Pilipinas, may AI card game na nagtuturo ng kasaysayan gamit ang neural networks. Mas nakakaengganyo, mas madaling matandaan ang mga bayani at pangyayari. Tingnan ang AI chat at neural network visuals, real-time na tulong sa pag-aaral, research, at lesson planning para sa guro at estudyante. Level up, makabagong disenyo, mobile availability, at AI features. Masaya, mabilis, at Pinoy. Subukan mo na, sumabay sa AI boom ngayon. Kung curious ka sa AI, eto ang mabilis na history at may pa-star giveaway. Tapusin, i-share, baka ikaw ang manalo. Tara, simulan na natin. Mula sa rule-based 50s hanggang machine learning at neural networks, lumakas ang AI. Napakahusay ng teknolohiya sa makabagong panahon. Ngayon, AI nag-automate ng proseso, data-driven analytics, intelligent decision-making, umaangat ang kahusayan. Sana umunlad pa ang pamumuhay gamit ang AI. Bukas, scalable solutions at advanced systems, mula lupa hanggang kalawakan. More blessings to come habang patuloy ang inobasyon. Dahil tinapos mo, may chance ka manalo ng star. I-share ang video. Pinakamaraming share, malaking star ang premyo.
Ako na bahala sa problema mo sa StarTask. Salamat. Ano pa hinihintay nyo? Share nyo na ang video. Paalam muna sa ngayon. Maraming salamat. More blessings to come sa inyong lahat.